for you to have your final grade at the end ng semester. Ano? So, pasuyo na lang ako, Ineng Janela, or kung sino man yung pwede dyan na masabihan ako if in case na ako ay nawala na or ako ay, yan, tamo nagsabi ang Sir Emil, siya daw ay nawalan ng internet na. So, kindly inform me ha kapag ako ay nawala na para hindi naman sayang ang aking pag-ibig. Sobrang ina talaga ng internet din kahit na anong connection din tatlo na ang tinatry namin connectan ay mahina pa rin talaga, no? So, pa-inform na lang ako. Every item na lang sa ating syllabus, magtatanong na lang ako if naintindihan or kung may magulo ba, kung naputol-putol ako para malaman ko kung talagang naintindihan ninyo. Okay pa? Yes po, ma'am. Okay, sige. So, allow me to share my screen, ha? Paano ba daw naman makakatapos ng discussion? Okay? So, nakikita nyo ba ang ating Excel file na ating course information syllabus? Yes po, ma'am. Yan. Okay. So, as you can see, so yung course title po natin yan, is ME Laws, Ethics, Contracts, Codes, and Standards. And yung course code po ng subject na ito is ME421. Okay? So, itong subject po na ito, according to our reference CMO, na CMO number 97, series of 2017, ay ito daw po ay professional mechanical engineering courses. Isa ito sa mga professional courses ating program or ng ating degree. Ano bang ibig sabihin nito? No? So, isa ito sa mga culminating courses or subjects na ng ating degree. Kumbaga, pagka naka-enroll ka na dito, medyo malapit-lapit na, pero medyo malayo pa. At least, nakakausod. So, in that, actually, didiscuss din natin ito. Bakit siya tinawag na professional course? Kasi, isa sa reason is that itong subject na ito ay itinuturo po ng mga may master's, may doctoral degree in line with mechanical engineering or yung mga professional mechanical engineers lang po ang pwedeng magturo ng course na ito. Like for example, yung inyong pong machine design 1, yung inyong project study 1, yan, and also itong subject na ito. And then, for the coming years like ME Lab 3, Machine Design 2, IPD, PPD, yan. So, yan yung mga professional courses natin. Okay? So, yung prerequisite po ng subject na ito is yung pong ethics. No? Ethics na in-enroll ninyo during your first year na summer or midterm class. No? And I do believe kaya kayo nandito naman ngayon kasi based sa evaluation nakapasa na kayo sa ethics, no? And then ito pong subject na ito ay open or kumbaga general regular offering during second semester of your third year sa atin pong program of study. Okay? So, but then may mga pagkakataon naman lalo kapag pinipetition, ayan. So, na-offer naman siya. But then, ang regular offering niya ay every second semester ng third year. No. So, for the credit hours, so, ito po ay 2 hours. Okay? Excuse po. So, katulad nga nung binanggit ko, since medyo limited lang yung pwede na makapagturo ng subject na ito. So, for this academic year, 2023-2024, dalawa lang po kami na magtuturo or may handle ng course po na ito. No? So, syempre ako. And then the other one na mag-handle naman ng Section 1 and Section 2 ay si Attorney Edgar D. Valdez. I don't know if na-encounter nyo na siya or naging professor nyo na siya sa isa sa mga subjects ninyo, specifically differential equations or yan, yung mga mathematics na during the first semester. No, but he is actually one of our
core faculty ng mechanical engineering program. Kaya lang, as of now, siya ay nagkataon na mayroong administrative position na nasa main, which is yun pong ating College of Law. No, so siya po ang ating college dean doon sa College of Law natin sa main campus. No. So, but then ang kanya naman po na undergraduate degree is the BS Mechanical Engineering. Okay? And then yung atin pong, again, katulad na banggit ko kanina, ang reference po ng subject na ito is yung CMO number 97 series of 2017. And yung period of study po natin is 18 weeks. Okay? So, based sa atin pong mapping, so later makikita ninyo na until work week 17, final examination. But in our department kasi, since malaki yung department natin, which includes PET-E na may AE, no? So sa scheduling, minsan inaabot tayo 2 weeks, diga, ang examination natin. Like, yung naging schedule natin ng first sem. So, kadalasan, until work week 18 din yung final examination. Okay? So, ano ba yung course rationale in description ng subject na ito, ng course na ito? So, the subject relates to the laws concerning mechanical engineering, the jurisprudence on contracts, the fundamental of engineering specifications, and the professional ethics, the nature and effects of the contracts, and the weights and obligation that it carries, as well as the forms and how it is interpreted, shall be discussed to provide the students who are prospective engineers an overview of the particular guidelines and legal documents. Familiarization with the technical codes and standards are also included. The aim of this course is to produce engineers who are competent in business dealings and dedicated in observing proper professional ethics. Okay? So, in your ME orientation, diniscuss natin doon how are you going to actually, diniscuss natin paano kayo makakapasok sa university, paano kayo makakapasok into a mechanical engineering program, ano yung mga courses na kailangan ninyong maipasa matapos para magkaroon kayo ng mechanical engineering degree. No, so doon siya dinidiscuss. Ano yung mga field of specialization, ano yung mga iba't ibang trabaho na pwede ninyong pasukin. No? So, dito naman sa ME Laws, Ethics, Contracts, Codes, and Standards, dito, i-discuss natin, well, first, when you graduate, ano yung mga requirements. We're going to discuss what are the requirements, ano yung requisites para kayo ay makapag-take ng licensure examination. No? Isa pa, kapag kayo ay nakapag-take na, what will you do if in case you pass or you fail the subject? If you, wait lang. Pasensya na ha. I-try natin ito ha. Kahit maliit. Okay, so saan ako natapos kanina? So, i-discuss natin what if you pass or you fail yung subject, ano yung next step, what to do kapag nakapasa kayo, ano naman yung requirements para makuha ninyo yung lisensya ninyo, and once na makuha nyo na yung lisensya ninyo, ano yung trabaho na gagawin ninyo, no? Ano yung batas na nakapaloob na susundin mo as a mechanical engineering professional, no? Ano yung mga standards, code and standards na ginagamit kapag kayo ay magdi-design ng isang bagay, no, may it be local or may it be international, yung codes and standards na iyon, as well as when you work, no, ano yung professional ethics na kailangan, specific engineering ethics, kasi yung ethics din yun na nakadaan medyo general in all profession. But how about yung engineering mismo, engineering ethics?
No. And then also we are going to discuss, since there will come a time kapag kayo ay mga mechanical engineers na papasok talaga kayo sa responsibilidad, obligasyon, nakaakibat ng pagiging mechanical engineer ninyo. And because of that, nagkakaroon tayo ng tinatawag nga natin na contract, yan. And yung mga iba't iba pang legal documents na possible po ninyong makasalamuha sa paro-paroon kapag kayo ay mechanical engineers na. So yan po yung overall na pag-uusapan natin sa subject na ito. No. So for the contact hours, okay, so tayo po ay merong meeting every week na 2 hours. Pure lecture po tayo. No, pure lecture. So our schedule is every Thursday ng 10 to 12. Okay, 10 to 12. At ang room po natin kapag ad week ay 208. Tama nga ga? Yun nga ga ang nasa portal ninyo? Yes po, ma'am. Okay. No. So 208 po tayo kapag odd week, and then kapag naman even week like today, so tayo po ay online, and that we are going to use yung ating pong Google Classroom, yung ating Meet link na nasa Google Classroom for us to meet and discuss po. Now, so next po naman is the criteria for assessment. No. So for the criteria of assessment, dahil nga pure lecture tayo, so 50-50 po tayo. No. 50% will be allotted for the major examinations, while the other 50% can be divided into other assessments. Actually, itong assessment na ito, ito na rin yung assessment from nung college din ako. No. And it is actually quite effective pagdating sa mga students natin. No. So, sabi ko nga, 50% is the major examination, wherein yung midterm examination po natin and yung final examination, which constitutes 50% of the final grade. So, equally distributed po, so 25% po yung dalawa. And then the other assessments naman, which is again 25% din, are the quizzes. No. So actually itong quizzes na ito yung before magkaroon ng K-12, yan, ang university natin, ang major examinations niya po ay 4. Preliminary examination, midterm examination, semi-final examination, and final examination. Since after mag-enter yan, since nag-start na nga yung bagong curriculum, or actually noong halos nung pandemic siya nag-start, 2 na lang yung major examination natin. No? So para hindi naman ganun kalaki yung or malawak, ganun kalawak yung coverage ng ating magiging midterm examination as well as yung final examination, then magkakaroon tayo ng quizzes, which is sa buong semester po, 2 po iyan. Isa ay binibigay before ng midterm examination. Later, we will be checking yung mismong mapping and yung week kung kailan po siya ibibigay. And then, isang quiz number 2 before ng final examination. No. So parang kumbaga kinonvert lang natin yung preliminary examination and the semi-final examination into quizzes. Okay? And then next po, and then I don't know if this is the first time na makita ninyo pagdating sa assessment task, you can see there na meron po tayong 15% na recitation. Okay? So sa klase pong ito, this is medyo malayo. No, malayo siya compared sa RM. Nasa RM more on ako lang yung nagsasalita. No, ako lang yung nagdi-discuss. But here, magkakaroon po tayo ng participation. Magkakaroon ng student participation. No, and that I will ask pertinent questions that is related to the topic that we are going to discuss. Well, yun naman ay ibibigay a week before, no, or the day before nung meeting natin for you to prepare. No. So my ruling pagdating po sa recitation na ito is that when you enter my class, no, you should come prepared.
no, nakapagbasa, naintindihan yung binasa, no. Hindi po or bawal na po pagpasok ng klase na may hawak po tayo na notes or even your cellphone, no. If you want to hold your cellphone, then go out of my classroom, no. So yun po, no. And in line with this, I am requiring you that next Thursday, you will bring 1/8 index card, no, 1/8 index card plus 1 by 1 picture. No? So, yung content, doon na lang natin ilagay kapag nag-meet na tayo. No? So, that index card will be used for, of course, for checking of the attendance. And then, yung isa pa is for the recitation natin. No? So, yung recitation po natin constitutes 15% of your final grade. Okay? And then, next po is yung remaining naman na 10%, which is for exercises and as it works. No, so, this is a solid 10%. Okay? So, ito naman, dalawa lang din po ito sa loob ng isang semester. And this is to be given as your kumbaga review before ng mismong final examination or ng midterm examination. Okay po. So, ito naman ay ibibigay ng, kumbaga, I will be giving you ample time for you to complete these exercises, these set works. Okay po. So, ayan. So, overall, that is equivalent to 100% po. So, do you have, narinig po ba ang aking discussion about the criteria of assessment? Do you have question, concern, clarification? Narinig naman po, ma'am. So far po, wala pa pong question. Naman. Yeah. Okay. No. So, maliwanag po ha. Okay? Baka kasi, ay, may recitation kami. No. So, actually, this recitation, it has been there since kahit nung college pa din ako. No. And by the way, may nakalimutan pala ako. Sinabi ko lang, you come prepare to my class, no. Kailangan magbasa, kailangan naintindihan ang binasa. Dahil po, once na kayo ay matawag during the recitation at hindi kayo nakasagot, then you will be standing until the end of the period. No. So baka may iba dyan na isipin, ay, sige, tatayo na lang ako. No. But mind you, there is an effect if in case po na ganyan ang magiging mindset natin. No. And also, inform ko lang na sa recitation pa lang, doon na natin nakikita kung sino talaga ang papasa at babagsak. Because actually, yan ay domino effect. No? Kasi kapag ikaw nakasagot ka sa recitation, kung lagi mong, kung nag-aral ka at nakakasagot ka sa recitation, there is a greater chance na makapasa ka sa quizzes, makapasa ka sa major examinations because most of the time, some of the questions na included sa recitation, those are already included na rin pagdating sa ating major examination and quizzes, as well as sa mga exercises. Kaya dito pa lang, kumbaga, sa recitation pa lang madali nang makita. No, maliwanag po. Okay, so for the teaching, learning, and assessment, so as you can see, we have the active learning, problem-based learning, and collaborative learning. So, katulad nga nung nabanggit ko, hindi siya katulad nung normal natin na klase na nakaupo lang kayo, manonood, makikinig sa lecture ng mga instructor nyo. But then, sabi ko nga, magkakaroon po kayo ng active participation. And I will encourage you, I will urge you na mag-participate nga during our discussion. No. And then, problem-based learning, actually, hindi siya yung katulad ng mga computational type na problems. No. More on, for this
subject po or for this course, more on dun tayo sa mga situational problems, no, case studies, no. For example, if you are the engineer and something happened, this happened, what would you do? What are you going to do to solve the problem? So on and so forth. No. So ganun yung mangyayari dito sa atin po na subject. Collaborative learning, okay, collaborative learning, there will be some time na halimbawa, there is two sides, no? Pipili kayo doon and then you discuss with your group bakit yun yung napili ninyo, no? You try to defend that side versus dun sa kabilang side. Kumbaga, magkakaroon talaga kayo ng discussion with your classmates, with your group mates, yan. No, at isa pa, no, sabi naman, ay, during the discussion, ako, baka mamaya mapamali ako. No, actually, I am encouraging you during our class na medyo, yan, okay lang naman na mag-discuss ng medyo mahina lang naman, yung malumanay lang. Baka naman mas malakas pa yung discussion nyo kaysa sa ating discussion na mismong sa klase. No? Pwedeng bumulong-bulong lang. Halimbawa, tinanong ko si Janela, nagkataon ay mali yung sagot ni Janela. Pwede naman na, okay, yung katabi mo, ay, oo, mali yung sagot ni Janela kasi dapat, ang nabasa ko, ganito kasi, ganito dapat. No? Ito dapat yung gagawin mo. No? So, pwede siyang ganun. Pwede siya maging during our class, pwede tayong mag-discuss. No? Pero kailangan hindi naman ganun na talaga mag-iingay tayo. Okay lang yun. Walang problema sa akin yan. At least nakikita ko that, kumbaga, you have your idea on what you read. No? Dun sa nabasa ninyo na dun sa ating learning materials. No? And then po, for the assessment strategies, okay. Yeah. By the way, malinaw po yung teaching learning strategies natin. Yes po. Narinig naman. Okay. No. So for the assessment strategies, katulad nung nabanggit natin in line with the assessment task. So sabi ko nga, meron tayong recitation, meron tayong quizzes, yan, meron tayong examinations. No. So I guess all of you naman are familiar with my ruling pagdating sa examination. If in case you cannot attend sa examination schedule po natin, again, naka-schedule naman yan. Ibinibigay yan a week before ng mismong examination. No? So, if in case na hindi, nagkaroon talaga ng prior na commitment or schedule, maliban doon, na tinamaan ang schedule ng NILOS, then kindly inform me in advance. No? Para aware ako na ay mayroong ilan na hindi makakatake ng examination sa akin. No. And then homework, sit work. So ito po ay ibinibigay for me to see, for me to assess if you fully understand. Sabi nga, yung mga concepts, yung mga theories na diniscuss natin during our class. No. So yung atin po na homework and sit work, yan po ay ipapasa, no, at the beginning of the, kadalasan naman ang ginagawa ko is nag-i-schedule ako. I will be giving you ample time kung kailan ma-submit po dapat yung ating mga sitworks and homeworks. Okay po. So, however, no, sabi ko nga kanina, pwede kayong mag-discuss, no? You can discuss it with your friends, with your classmates, on how are you going to answer the sitworks or homeworks. But then, pagdating po sa isasubmit ninyo na paper, no, yan po ay own wordings nyo, no? Hindi pwede na copy yan, na parang finotocopy nyo lang, no? I get it, the idea, yung point ng ilalagay ninyo is the same, but of course naman, baka naman yan ay word per word ay pare-parehas, no? Which is actually, mayroon akong nakita na ganyan during our RM. Well, hindi ko naman sinasabi na kayo, no? Pero meron akong nakita na ganun, no? Talagang makapandayan na nga lamang, no? And then, it should be submitted for grading and must be written individually. No, handwritten individually po. So, wala na magtatanong kung sino man ang class representative ngayon. Ikaw pa rin ba, Janela? Hindi na po, ma'am. Si Almac na po. Sina?
Sino, Neng? Si Almac po. Bantayan po. So si Almac, hindi na dapat magtatanong sa akin yan. Ay ma'am, typewritten po ba? No. Ha, Almac, baka naman Yes po, makapagtanong noted or lahat kayo. Handwritten po ito individually. Again, hindi ko na rin i-entertain ko magtatanong kayo, ma'am, engineering lettering po ba? No. So of course, man, engineering students kayo. No. Okay po. Kasi, gusto ko lang ding banggitin, since kayo na may na-handle ko last time. Siguro napansin niyo, Diyos ko po, si ma'am, nakapasko na, nakabagong taon na, hindi pa nakaka-upload ng grades sa RM. Kasi sa tunay, talagang inisa-isa ko pa ang lahat ng assessment task na ipinasa ninyo. No, inisa-isa ko yan. Nandito ako ng, think, 21, yan, 22. Before magpasko, nandito din ako 27, yan, and then yan, yung January na. No, talagang inisa-isa ko ng mga revision ninyo, no, yung mga revision na ipinasa ninyo para lang kahit paano, kumbaga, checkan ko talaga, I use really yung rubrics na inattach ninyo dun sa mga revisions, yung mga assessment task, yan, inisa-isa ko, and that, dun ko nga nakita na merong mga student. Again, hindi ko sasabihin na sa inyo nanggaling may mga student na talagang for the sake na parang magmukhang makapal yung ginawang papel, meron nang nilagay na wala namang kalatoy-latoy at hindi naman related doon sa topic na dinidiscuss, doon sa mga assessment task na ipinapasa. May iba na lalo na yung first part, yung mga first assessment task were in handwritten. Diyos ko po, talagang gusto yata lumabo ang aking mata sa sobrang liliit ng sulat, may nagkabit-kabit pa, no? So talagang I hope this time ay medyo ayusin naman natin, no? Hindi ko sinasabi again na kayo, pero generalize ko sa lahat ng mga nadidiscussan ko ng course information syllabus para sa subject na ito, no? Again this is actually applicable to all of your subjects, lalo kung may mga ganyang, lalo pa 10%, 15% pagdating sa SITworks and homeworks. Grab the chance na yun ang gamitin ninyo para kahit papano mahila pa lalo yung grades ninyo pataas, no? Pagandahin nyo, no? I-improve ninyo kasi malaki talaga ang effect niyan. Kung yan pinapabayaan nyo pa, baka yan pa ang maging reason kaya tayo ay bumagsak sa subject, no? I mean, yan ay given na, no? Lalo, dadaan kayo ng, like, ngayon, meron kayong design 1, you have your design works, no? Wag na wag kayong magsasubmit ng basta na, no? Kasi malaki ang effect talaga ng mga SITworks and homeworks po, exercises, design works natin. Sinasabi ko yan sa inyo, no? Okay po? And then group work, there will be occasions when the students will be required to collaborate with fellow students in accomplishing such requirements. This is necessary to foster camaraderie and harmony in class. Okay po. So, maliwanag naman po ang assessment strategies natin. Narinig po? Yes po, ma'am. Okay. No. So, for the intended learning outcomes naman ng subject na ito, at the end, no, my goal, at the end daw, ay kailangan, no, you can explain na yung engineering profession as well as yung mga requirements ng ating professional practice, no. Second, intended learning outcome is that at the end of the semester, you can resolve already some ethical dilemmas pagdating sa mechanical engineering profession with the use ng mga ethical theories as well as yung mga concept and yung mga ethical program po ng program solving techniques, no? And then ILO 3 yan. So pwede na kayo, you can discuss yung important as well as yung mga critical provisions pagdating po sa ating ME law or the mechanical engineering law, as well as yung mga alam nyo na, no? You can discuss na what are the Philippine Mechanical Engineering Codes and Standards. May it be local standards or may it be international standards. Okay? And then ILO 4, you explain the concept as well as yung nature,
bakit ba nagsisimula at ano ba ang iba't ibang klase po ng engineering contracts. Maliban pa sa engineering contracts, ano pa yung iba't ibang legal documents na pwede po ninyong makasalubong, magawa pagdating sa paru-paroon sa future, no, kapag kayo mechanical engineers na. Okay? So here are some of the assessment method distribution map. So actually, lahat naman ng items natin for each assessment task ay over 100, no? And here are some of the textbook and then yung mga books and articles po na kinuhanan ng ating po magiging lecture notes. And here are the IGA statements, SO statements. Hindi ko na ito isa-isahin, no? The CDI skills and the STG skills. Okay? And then, let's proceed with the course policies. Okay? So basically, yung grading system po natin is yan naman across the board, no, kahit na anong profession pa ay same lang dito sa atin sa university, no. So I've been teaching this subject since 2016, no. So actually based on stats, no, may nakakauno sa akin, may nakaka 1.25, may nakaka 1.5, ganyan. As in, may mga nakakataas talaga, no, and those are the students na talagang nag-aaral, nagbabasa, actually hindi nagme-memorize, but iniintindi kung ano yung lecture, kung ano yung dinidiscuss namin, no. But then, meron din namang mga student na talagang nakaka-receive ng failing grade of 5. So, sila yung mga tamad, hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, pa-absent sa klase. During the recitation, yan yung laging nakatayo talaga, no? So, hindi talaga makasagot ng... Wait lang po. Okay po. No. So, ayun. I mean, based on stats, no, dun sa mga na-handle ko, extremes actually. More on, may mga sections na talagang masisipag, kaya ang grades niyan puro nasa 1 ang grade. Meron din naman mga sections or mga students na talagang tamad, so talagang bumabagsak, no. Meron din naman sa gitna. And meron din naman po na nagre-range doon sa grade na 70 to 74.99. Previously, the only difference lang is that dati kapag 70 to 74.99, ang grade namin nun is 4. No, 4 ang nilalagay namin. Ngayon, ang nilalagay is INC. No. Ayun. So, if in case po na yung grade natin and constantly, naman ay nire-remind namin na you will be given an appropriate remedial activity. And that activity po for this subject is the removal examination. No. So, sabi naman, din sa ating syllabus ay isa lang, no, activity lang no. So, isa lang. So, ibig sabihin, isang removal lang po ang ibibigay ko sa subject na ito. I would just like to explain na isa lang yung ibinibigay, but yung additional, yun po ay consideration na ng faculty kung siya ay magbibigay pa. But the requirement based sa ating syllabus ay isa lang. No, actually, well, previously din naman ako, nagbibigay ako ng hanggang 2 or even hanggang 3 because I thought, kumbaga para kahit pa paano makatulong nga dun sa consideration, makatulong dun sa student na, okay, mag-take ka ulit, baka makapasa ka naman dun sa susunod na exam. So, yung, para hindi mo na i-repeat yung subject na ito, no. Kaya lang, share ko lang din, no. Based on kasi before mag-start ng semester, we are, kumbaga, meeting kami ng dean, and that, kumbaga, during the discussion, sinabihan kami or in-inform kami na based sa feedback ng mga students regarding removal examination, that hindi daw nakakatulong sa student, I mean, in general yung removal exams. Actually, that is a burden or exhausting pagdating or sa part ng mga students. So, hindi kasi yun yung view namin. Kasi we thought na nagbibigay kami ng consideration
tinutulungan namin yung student, pero sa inyo pala ay ganun, no? Sa mga students pala ay, anong tawag dito, ay a burden siya. That's why, no, sabi nga namin, okay, so, let's stick na lang dun sa wag na lang magbigay ng consideration. Isang removal na lang, kung ano yung maging outcome ng isang removal na iyon, then so be it. Kung pasa, then pasa. Kung bagsak, eh di bagsak. Okay po. Also, I will be, yan, no, yan yung sa grading system po natin. Okay? So, may question po tayo. Pagdating sa grading system, maliwanag po? Maliwanag naman po, ma'am. Okay. No. So, for the class policy, prompt and regular attendance of student is required. Total and excused absences shall not exceed 10% of the maximum number of hours required per course per semester or per summer term. A semester has 18 weeks. Okay? Okay. So, hindi naman siguro na yung, currently ako po ay yung program chair ng ating department, and that may mga pagkakataon talaga na medyo busy ang si ma'am, no, hindi makaka-attend ng klase. But with regards to that, I will be informing you in advance related to doon. But since you are students, no, you are expected to always attend our class, no, always attend, may it be face to face or may it be online, no, na-expect yan. Hindi na kailangan pang itanong kung may klase o wala, no, kasi may schedule kayo. You just have to follow yung mismong schedule. May mga faculty naman talaga na nag-i-inform that kumbaga kung hindi makaka-attend, kung katulad ko, no. So, if in case na magkaganon, again, I will make sure po. But, kumbaga, actually different kasi siya sa RM because I can, kumbaga, katulad nun, sabi ko, punta kayo sa library, you research, no. The same din naman, I will be giving you task, no, na related dun sa atin po na topic, no. Pero hindi naman siya included dun sa mismong naka-align siya dun sa ating mismong assessment task, no. I will really try, if in case man na medyo may mga meetings na attendant, na mahabol at makarecover matapos natin yung atin po na syllabus. And because of that, ayan, sabi nga natin, it is required na kayo po pumasok palagi sa scheduled class natin. So, sabi dito, kapag nag-exceed ng 10%, so, actually, ang meeting natin, 17 weeks, no? So, 17 weeks times 2, dahil 2 hours tayo a week, so that will be 34 hours tayo for this semester mag-need. So, kung 10%, that will be 3.4. Sabi, kailangan, kapag daw nag-exceed ng 10%, so, siguro i-assume na natin na, okay, 4 hours. 4 hours na unexcused absence ninyo ay automatically, kung before midterm po yan, then you will be dropped from the subject. Kung after naman ng midterm, then it will be a grade of 5 po sa inyo. Okay? So, sa akin, lagi ko din itong sinasabi, okay lang din naman na malate. No? Okay lang din na malate. Basta mauna po kayo sa akin. No? Once na mag-check na po ako ng attendance, no, maaaring yung attendance, actually wala naman talagang effect ang attendance sa magiging final grade, but it has an effect pagdating po sa standing ninyo sa klase. No? Yun nga, sabi ko, pwede kayong mag-drop, pwede kayong mag-fail. No? So, pwedeng malate, provided mauna kayo sa akin. No? So, kapag nakapag-check na ako ng attendance, tapos na. No? Okay po. So, next naman, missed exams. So, missed exams. So, ito na may aware na kayo din basta make sure mag-inform lang kung hindi makaka-attend, kung nagkasakit. Actually, if in case na hindi naman kayo kumbaga pumunta sa ospital, clinic, dun sa mga private hospital nga, yan. No, actually, to have yung medical certificate, pwede po kayong dumaan sa infirmary, no, sa ating clinic, no, to inform them na umabsent kayo
halimbawa kahapon, no, that nagkasakit kayo, para ma-check up din kayo ng ating attending physician dito sa school, no. And then next po is the academic dishonesty. Okay. So, gusto ko lang ding inform during examination, yung paglingon, pagtingin sa katabi, pakikipag-usap sa katabi, pagtingin sa papel ng katabi, pagpapalitan ng papel, pagbibigay ng kahit na anong cheating materials, yan po ay cheating. No, cheating po yan. No. So, yung paglingon-lingon sa katabi, isa na rin po yung form ng cheating. So, I mean, I hope na wala na pong gawa na ganito sa inyo, no? And again, I want to remind you na ang subject po natin ay laws, ethics, contracts, codes, and standard. Kung dito pa lang sa subject na ito ay ang tendency na natin ay kahit natin actually, no, baka mamaya, baka hindi talaga tayo para sa profession na ito, no. Again, paano pa susundin yung laws na dinidiscuss natin, no? So, wag po natin gawin. And then also, gusto ko i-emphasize na malaki ang effect kapag kayo ay nag-cheating, no. Una, kapag nahuli na cheating, no, okay, ang first offense po natin ay non-credit na examination. Anong ibig sabihin noon? 0% po kayo dun sa examination na tinake ninyo. Halimbawa, if that is a midterm examination, kapag ikaw ay nag-take ng exam, hindi ka nag-cheating, pero nagkataon, wala ka talagang itinama, 0 talaga. So, yun po ay 0/100. Pero, yung 0 po na yun sa ating system, sa ating computation, meron siyang 50%. So, if you multiply it ng 50% times yung 25% ng ating midterm exam, so meron pa tayong 12.5%. Pero kapag kayo po ay nag-take ng exam, nag-cheat, dahil nag-cheat, 0, non-credit, hindi na credit yung exam, 0% yon. So, if you multiply it by 25%, 0 po iyon. So, makikita ninyo na napakalaki ng gap. No, 12.5. And that kapag nag-cheating po kayo at hindi na-count yung inyong chinit na examination, halimbawa midterm nga, so ang maximum na lang na grade na pwede ninyong makuha sa subject po natin ay 75% or equivalent sa 3. Yun ay provided na perfect ninyo ang finals, perfect ninyo ang quizzes, as well as yung atin pong SitWorks and homeworks. Okay? So, ganun yung niya. So, kadalasan, kapag talagang nag-cheat, ang tendency, mag-fail na lang dun sa mismong subject. No? So, and then also, kapag second offense po, so you will be, again, non-credit na examination, and then, second, magkakaroon kayo ng suspension. No. And then yung last, kapag po kayo nahuli na naman, therefore you will be expelled sa atin pong university. Hindi sa program but in our university. So, ayun. I hope, no, sana ay hanggang matapos ang semester na ito ay wala pong gagawa ng bagay na ikasasama niya kahit na hindi lang sa subject ko but in all of your subjects po, para para walang maging problema tayo, no, because hindi po ako mag-yield if in case na mahuli ko kayo na talagang nag-cheat kayo, no. Kung nag-cheat. Okay po, may naintindihan po ba, narinig? Yes po, loud and clear po. Okay, no. So, we already discussed all the policies, ano yung learning outcomes, ano yung coverage ng subject na ito. After discussion, if you feel like you want to drop the subject, wag naman, no, wag naman muna. Sayang naman. Bagyan na kayong maka-enter sa
ma-enroll ang subject na ito, i-drop nyo. Pero kung talagang i-drop, have a heart naman na i-inform ako muna, and then you accomplish the dropping form and submit it sa registrar. No? So, I hope medyo mahaba na naman yung time para mag-decide. So, sana ma-submit siya before mag-midterm. Kasi kapag siya ay ginawa after midterm, therefore, automatic na 5 na po ang ma-upload sa ating system instead of drop. Okay? So, for the topics na included po, so we have here RA 8495, IRR of the Republic 8495, Introduction to Contracts, no, week 6 contracts, and then week 7, requisites of contract, objects of contract, cause of contracts, forms of contracts, reformation of contracts, and then week 9 po will be our midterm examination, and then we also have rescissible contracts, voidable contracts, unenforceable contracts, void contracts, preparing of contracts, specification, etc. And then week 13 to 14, then we are going to discuss local and international codes and standards. So kung papansin nyo, core requisite ng Design 1 ang ME-LAWS. No? Because as you know, or during your discussion sa Design 1, meron kayong gagamitin na table. No, meron kayong gagamitin na table, yun ay table of specifications, yung mga material doon, yung mga standards like SAE, AISI, so on and so forth. No. Then, didiscuss natin yan. Yung mga codes and standards po na applicable or ina-apply dito sa atin sa Philippines. And then, week 15 to 16, then we will be discussing engineering ethics, liability of technical men, and yung mga common legal documents pa po na pwede nyong gawin in the future. And then, week 17, that will be our final examination. Okay, so ito naman ay yung mapping lang. So you can see here yung mapping ng yung assessment schedule natin, no? And then yung distribution for the whole semester. So discussion, week 5 yung piece number 1, discussion, yung exercises natin by week 7, and then discussion, midterm exam by week 9, discussion, quiz ng week 13, discussion, yan, exercises ng week 16, and then final examination by week 17 or by week 18 po. So, ito naman yung mga mapping lang natin. Ano? So, that's all for the course information syllabus of ME-LAWS, ethics, contracts, codes, and standards. So, do you have any question, concern, clarification, violent reaction? Wala pa naman po, ma'am. Wala ba? By the way, natanong ko ba kung meron sa inyo na hindi talaga dito sa section na to, nagkataon lang na ito yung nag-fit pero sa ibang section naka-enroll? Or lahat ba nang nandito ay talagang yung block talaga na 3 to 03 ang subjects? Okay, si Seda, ikaw, saan ka naka-enroll, Utoy? From block 12 po ako, ma'am. Hindi. I mean, dito ka talaga naka-enroll sa 3 to 03. Yes po. Gawa po nung naubusan po kami ng slot, ay nung nagpa-add po ay... Okay lang yan. Ang sinasabi ko, yung halimbawa ay naka-join na, halimbawa, siya ay naka-enroll ng 3 to 09. Kaya lang, upon checking, biglang nag-conflict. Kaya dito sa 3 to 03, nagpasok. Meron bang ganon? Wala naman. Okay. So, mukha namang wala. No? Sadyang dito lahat naka-enroll. Kasi kako, baka dun sa klase nung sa isa, based dun sa master list, ay hahanap-hanapin ko yung pala naman ay sa ibang section na atin. Kaya, tinatanong ko lang din. No? So, as of now, ay 47 kayo. Kulang pa kayo dito sa klase na ito. No? So, again please, okay, kung sa wala ng question, concern, clarification dun sa atin pong... Okay, Eric. Ask ko lang po sana if possible po kaya magka-manual po. Meron po tayo na lecture notes. Photocopy lang. Ipo-provide ko po yun sa inyo.
No, hindi siya yung manual na isang buo. Photocopy na lang po. Okay po. No. Thank you po. Ayun. Ay, ibibigay ko siya by next meeting. So, ibig sabihin, next meeting, medyo relax lang muna tayo. Ako muna yung ako muna yung mag-discuss. Pero, pwede nyo naman kasi ng advanced reading na, yung RA 8495, makikita nyo naman siya. No, pwede nyo na po siyang basahin. Lalo pa nga, medyo mahaba yung, MILO natin, no? So, basahin nyo na siya. No, pero again, may assignment sa inyo by next week again ha, yung inyong 1/8 index card plus 1x1 picture. Ha, pasuyo ako. Kapag wala nun, ibig sabihin absent agad sa first day, first face-to-face class natin. Okay po? React naman ng iba dyan. Yes po, ma'am. Noted po. Okay. No. So, kung wala na po tayong concern, Ma'am, question. Ask lang po. Ano po kaya mas maganda po sa our communication po with regards po sa mga updates po, ganun? We can have, actually, ang advice nga sa amin, wag sa Messenger. We can have yung Google Chat. Kaya lang, bihira naman ako mag-open ng even ng email or ng okay. Siguro, si Janela kasi, nami-message ko na to eh. Pero sige, para mas mabilis, sige, sa na lang, sa Messenger na lang. Na, sige po, you can have yung, tawag dito, yung group or yung sa klase na lang na GC. Yan. Or pwedeng ikaw na lang din. No, yan. Okay? So, kung wala na tayong question, concern, clarification, violent reaction, yan. So, next week then, I will be asking you to sign yung acknowledgement ng discussion ng ating syllabus. Okay po? Ha? So, kung wala ng concern, again, thank you po. Thank you for attending our class today, our first meeting.